Noong unang nagniningning si Kristen Hermosa sa mundo ng showbiz, tila ba nakakawala ang hininga ng sambayanan. Sa gitna ng mga gabi ng kilig at luha, siya ang dalagang bituin na sumalo sa puso ng marami sa pamamagitan ng kanyang mga teleserye at pelikula. Sa kanyang mga mata makikita ang dalisay na damdamin, sa kanyang ngiti ang pag-asa ng romantikong sinseridad, isang larawan ng kabataan at pag-ibig na tila walang hangganan. Sa mga dekadang lumipas, bumabalik sa alaala natin ang bawat eksena na kanyang ginawang makinang, bawat tagpo na nag-iwan ng marka at ang presensya niyang walang kupas sa puso ng mga tagahanga. Si Kristen Hermosa, ipinanganak bilang Anne Kirsten Esmeralda Hermosa Orille noong 9 ng Setyembre 1983 sa Quezon City, ay nagmula sa isang pamilyang may pinaghalong dugo. Ang kanyang ama ay purong Pilipino habang ang kanyang ina ay may lahing Kastila, na nagbigay sa kanya ng kakaibang kagandahan at angkin na kahinahunan. Lumaki siya kasama ang kanyang mga kapatid, kabilang ang nakatatandang kapatid na si Kathleen Hermosa. Sa murang edad, nahilig na siya sa entablado, isang kwento ang kumakalat na siya ay nasa pool ng interes sa industriya na mag-audition ng kanyang ate para sa isang show sa ABS-CBN. Sa edad na 12, siya ay napasok sa youth-oriented variety show na Ang TV at kalaunan ay nakuha ang isang papel sa miniseries sa Sandaling Kailangan Mo Ako noong 1998 kasama sina Marvin Agustin at Piolo Pascual. Dito nagsimula ang maliit niyang yapak sa mundo ng pag-arte, dahan-dahan, ngunit tiyak. Pagkatapos ng kanyang unang yugto sa Sandaling Kailangan Mo Ako, mas lumawak ang kanyang karera. Noong 2000, dumating ang kanyang breakthrough sa teleseryeng Pangako Sa'yo kung saan nakarelasyon niya si Jericho Rosales. Ang palabas na ito ang isa sa pinakasikat na teleserye sa kasaysayan ng Philippine television. At dito'y tunay na kinilala si Kristen bilang isa sa mga pinakamakulay na aktres ng kanyang henerasyon. Nagpatuloy ang kanyang tagumpay. Nakapagtrabaho siya sa iba't ibang serye tulad ng Sana'y Wala Nang Wakas noong 2003 kung saan muli niyang ginanap ang isang matapang na papel. Sumunod naman ang maraming proyekto, Till Death Do Us Part noong 2005 kasama si Dieter Ocampo bilang kanyang love interest sa telebisyon. Naging bida rin siya sa Gulong ng Palad noong 2006, Prinsesa ng Banyera noong 2007 at Dahil May Isang Ikaw noong 2009 kasama muli si Jericho Rosales. Sa pelikula, sa mga bakas ng kanyang talento ay ang Because of You noong 2004, isang romantic anthology film kung saan kasama niya si Dieter Ocampo. Binuo niya ang kanyang imahe hindi lamang bilang teleserye actress kundi bilang pelikulang romantiko na may kakayahang maghatid ng emosyon sa malaking screen. Marahil ang pinakakilalang papel ni Kristen ay sa Pangako Sa'yo na hindi lamang nagpasikat sa kanya, kundi nag-ari din ng malawak na pagtangkilik dahil sa natatanging chemistry niya kay Jericho Rosales at sa emosyonal na kwento ng pag-ibig, pagtataksil at sakripisyo. Sa Sana'y Wala Nang Wakas, ginampanan niya ang isang babae na umibig ngunit maraming hadlang ang humaharang, na nagpatibay sa kanyang kakayahang magdala ng malalim na karakter. Ang kanyang papel sa Till Death Do Us Part ay isang romantikong drama na may tema ng responsibilidad at pag-ibig na walang kapararakan kasama si Dieter. Sa Prinsesa ng Banyera, napakita niya ang kanyang versatility mula sa romantikong tauhan tungo sa mas masalimuot na karakter. Sa Dahil May Isang Ikaw, isang legal drama at romance, pinakita niyang mahusay sa emosyonal at intelektual na dimensyon. Dahil sa komplikadong relasyon at hamon ng lipunan, isa sa mga pinakamatagal at kontrobersyal na bahagi ng buhay ni Kristen ay ang relasyon niya kay Dieter Ocampo. Noong Setyembre 21, 2004, nagpakasal sila ngunit ang kanilang kasal ay nagkawatak-watak pagkaraan ng ilang taon. May mga ulat na nag-file si Kristen ng annulment noong Hunyo 2005 bagaman paminsan-minsan ay may mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanilang commitment. May mga pagkakataon din na nagkaroon ng tensyon dahil sa mga pahayag ni Dieter. Halimbawa, inamin ni Dieter na mahal pa rin niya si Kristen, ngunit may mga sinasabing salita na hindi tugma sa kanyang mga aksyon, lalo na tungkol sa relasyon nito kay Oyoboy Soto. Sa kabilang banda, umamin si Kristen na nasaktan siya sa reaksyon ng ex niya, ngunit ipinaliwanag niyang ang kanyang mga sinabi ay galing sa pagkabahala at pag-aalaga. May paghingi rin siya ng paumanhin sa matagal na kaibigan noong isang insidente na kanyang payo kay Dieter ay tila unsolicited, ngunit nilinaw niya na wala itong masamang intensyon. Ito raw ay dahil sa respeto at pag-alala sa pinagsamahan nila. Bukod kay Dieter, madalas ding mayugnay si Kristen kay Oyoboy Soto. May mga chismis noon na may romansa silang dalawa, lalo na pagkatapos ng paghihiwalay niya kay Dieter. Sa panayam, mariin niyang itinanggi ang mga romantikong spekulasyon,
Pero inamin din niyang malapit sa kanya si Oyo at tinawag pa itong mami ni Oyo sa set ng kanilang trabaho dahil sa pagiging maalaga sa kanya, na sa huli sila din naman ang nagkatuluyan. Habang lumalaki ang kanyang karera, unti-unti rin siyang bumababa sa entablado upang pagtuunan ng pansin ang mas personal niyang buhay. Ayon sa mga panayam, sinadya niyang huwag magsali sa grabeng drama series sa kanyang pagbabalik dahil ayaw niyang maubos ang kanyang enerhiya. Noong 2016, bumalik siya sa telebisyon sa pamamagitan ng GMA sitcom na Hay Bahay, kasama ang kanyang asawa na si Oyo Boy Soto at ang ama ni Oyo na si Vic Soto. Ngunit nilinaw niya na ayaw niyang masyadong makadramahan. Ayon sa kanya, kung dati daw ay wala siyang pamilya, gayon daw ay nadidrain na siya. Matapos ang Hay Bahay, natigil ang kanyang regular na pag-arte. Ang kanyang huling serye sa ABS-CBN bago ang hiatus ay ang Noah, ayon sa ulat ng Philstar. Sa mga sumunod na taon, madalang na siyang makita sa malalaking acting project at mas pinili na niyang ituon ang oras sa pagiging asawa at ina. Noong Enero 12, 2011, ikinasal na nga si Christine Hermosa kay Oyo Boy Soto sa isang pribadong seremonyang ginanap sa Club Balay Isabel, Batangas. Mula noon, naging matatag ang pamilya nila, batay sa kanilang mukha ng pagiging hands-on na magulang. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng maraming anak. Ayon sa opisyal na balita, ang kanilang ika-6 na anak, si Isaiah Timothy, ay pinakilala noong Setyembre 4 ng nakaraang taon. Noong Pebrero ng nakaraang taon, inanunsyo ni Christine ang kanyang pagbubuntis sa ika-6 nilang anak sa edad na 40. Ang mga naunang anak nila ay sina Christian Daniel na na-adopt, Andrea Bliss, Caleb Hans, Marvic Valentin at Vittorio Isaac. Ayon sa mga panayam, hindi nila kinukuha ang typical na showbiz na buhay pamilya. Walang maraming yaya at tulong sa bahay. Si Christine mismo ay hands-on sa pagpapalaki ng mga anak. Itinuturing niyang biyaya ang bawat anak at binibigyan niya ng malaking importansya ang pagiging ina at asawa. Sa kasalukuyan, mas pinili ni Christine ang tahimik na buhay kaysa sa aktibong pag-arte. Ayon sa kanyang mga pahayag, ang kanyang pagkawala sa mata ng publiko ay isang sinadya niyang desisyon upang maglaan ng oras at lakas sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi niya isinara ang pinto sa pagbabalik. Sa parehong panayam, sinabi niyang maaaring bumalik siya sa pag-arte pag malaki na ang kanyang mga anak. Si Christine Hermosa ngayon ay hindi lang isang dating aktres. Siya ay simbolo ng pagbabalanse ng pag-ibig, pananampalataya at pamilya. Sa kanyang Instagram at mga panayam, makikita ang kanyang pagiging grateful sa biyaya ng buhay at ang kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Kung babalikan natin ang mga araw ng kanyang kasikatan, makikita natin ang isang Christine Hermosa na puno ng pangarap, pag-ibig at sensibilidad. Mula sa mga unang papel niya sa Ang TV at Pangako Sa'yo hanggang sa blockbuster teleserye at pelikula, naging mukha siya ng pag-ibig na wagas at emosyonal na lalim. May mga hamon siya sa personal na buhay, ang relasyon kay Dieter, ang mga chismis kasama si Oyo, ang pagpili niyang umalis sa entablado para sa pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag, mapagpakumbaba at tapat sa kanyang sarili. Ngayon, bilang ina ng 6 na anak at asawa ni Oyo, pinipiling tahakin ni Christine ang buhay na may kapayapaan at pagmamahal. Na may pananampalatayang ang bawat yugto ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi man siya lagi nangunguna sa malalaking proyekto, ang presensya niya sa puso ng mga tao ay hindi kailanman nawala. Ang kanyang ganda, hindi lamang sa mukha kundi sa puso at diwa ay nananatiling walang kupas. Si Christine Hermosa, isang Diyosang nagbigay ng pangako, nagmahal ng totoo, at sa katahimikan ng buhay pamilya ay nagpapatuloy na maging ilaw at inspirasyon. Sa kanyang katahimikan, siya ay nananatiling makinang. Sa kanyang pahinga, siya ay nagpapatuloy na mamuhay, at ang kanyang ganda, tunay ngang walang hanggan.